Isang mapagpalang umaga sa inyong mga bata. Muli, narito ako si Teacher Ella para sa unang linggo ng ating aralin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, Home Economics, ikalimang baitang. Sa araling ito, matututunan natin sa murang edad pa lamang kung paano mag-alaga ng ating mga kasuotan upang maging malinis, maayos at magamit sa matagal na panahon. Ang maayos na pagsunod sa tamang paraan ng pangangalaga ng mga kasuotan at kagamitan ay tanda na ang isang tao ay maingat at may pagpapahalaga sa mga ito. Higit na makatitipid tayo sa salapi, oras at lakas kung isasagawa ang wastong pangangalaga sa mga kasuotan at kagamitan. Simulan natin sa panimulang gawain. Kunin na ang inyong kwaderno at ballpen. Hanapin sa puzzle ang mga salitang may kinalaman sa pag-aalaga ng kasuotan at isulat ito sa kwaderno. Alamin natin kung nakuha ninyo ang tamang mga salita. Plancha, almirol, sulse, tagpi, laba. Kung nakuha nyo ang 5 nabanggit na mga salita, kayo ay magaling! Talakayin natin mga paraan ng pangangalaga ng kasuotan. Una, pag-alis ng mantsa. Ang pag-alis ng mantsa ay ang pag-aalis ng mga duming kumapit sa damit na kung minsan ay hindi kayang tanggalin ng tubig at sabon lamang tulad ng tinta, tsokolate, dugo, dagta, kalawang, pintura at marami pang iba. Tanggalin kaagad ang mantsa ng damit habang sariwa pa. Kadalasan na ang mga ito ay ginagamitan ng mga kemikal tulad ng ammonia, peroxide at Zonrox upang tuluyang maalis. Ito ang ilan sa mga pamamaraan ng pagtanggal ng mantsa. Pag-aralan ang chart o talaan ng mantsa, mga kagamitan at pamamaraan ng pagtanggal ng mga ito. Ikalawa, paglalaba. Ang paglalaba ay ang pag-aalis ng mga kumapit na alikabok, dumi at pawis sa damit. Ito ay pangkaraniwang ginagamitan ng tubig, sabon at fabric conditioner upang mapanatili ang bango ng damit. Pahanginan ang damit na basa ng pawis bago ito ilagay sa labahan. Ikatlo, pag-aalmirol. Ang pag-aalmirol ay kadalasang ginagawa sa mga damit na yari sa bulak o cotton upang maging makintab. Makinis ang habi ng tela, madaling plantsahin at hindi madaling kapitan ng dumi. Pang-apat, pamamalansya. Ang pamamalansya ay ginagawa sa mga lukot na damit, lalo na sa mga damit na ginagamit sa pagpasok sa paaralan at sa trabaho upang maibalik ang dating hugis ng kasuotan. I-hanger ang mga malinis na damit panlakad. Tiklupin ng maayos ang mga damit pambahay at isalansan sa cabinet ayon sa kulay at gamit. Tiklupin ng pabaliktad ang mga damit na hindi gaanong ginagamit at ilagay sa plastic bag o sa malinis na paglalagyan. Panlima, pagtatagpi. Ang pagtatagpi ay pagtatapal o paglalagay ng kapirasong tela sa butas ng damit gawa ng nasunog ng sigarilyo o kandila at kinagat ng daga, langgam o insekto. At ang pang-anim ay ang pagsusulsi.
Ang pagsusulsi ay ang pagtatahi ng pinong-pino at paulit-ulit. Nakakahawig ito sa tahi ng makina. Ginagamitan ito ng sinulid na kapareho ng kulay ng damit o malapit na kulay. Pinong karayom din ang ginagamit dito. Ginagawa natin ang pagsusulsi sa iba't ibang uri ng punit ng damit. Una, tuwid na punit. Pagdikitin ang napunit na bahagi. Gumawa ng maliit at paayong tahi hanggang sa mabuo ang sira. Ikalawa, pahilis na punit. Pagdikitin ang dalawang gilid ng punit. Simulan ang tahi sa karayagan ng damit. Kalahating sentimetro ang layo mula sa dulo ng punit. Sundan ang punit ng tahi. Tapusin ang tahi sa kabaliktaran ng damit. Ikatlo, tatlong sulok na punit. Sulsihan muna ang tuwid na punit. Pagsalubungin ang dalawang gilid ng punit. Simulan ang tahi sa karayagan ng damit. Kalahating sentimetro mula sa dulo ng punit. Sulsihan ang isang tuwid na punit. Bigyang pansin ang pagpatong ng mga tahi sa panggitnang sulok ng punit. Tiyaking salitan ang mga tahi upang maging matibay ang gitnang bahagi ng punit. Ibuhol ang sinulid sa kabaliktarang bahagi ng damit. Isaisip natin. Isa sa mga tungkuling dapat gampanan ng batang nasa edad mo ay ang pangangalaga ng kasuotan. Ang batang malinis at maayos ang kasuotan ay hinahangaan. Mahalagang pag-aralan at sanayin ang sarili sa wasto at matalinong pangangalaga sa iba't ibang kasuotan. Ang kaalaman sa wastong pangangalaga ng kasuotan at pagkukusang gawin ang mga ito ay tanda ng pagkakaroon ng disiplina at pagiging masinop. Subukin natin, isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Gawain 1. Sagutin ang mga sumusunod. Tukuyin ang mga paraan upang mapangalagaan ang mga kasuotan. Hanapin ang kasagutan sa kahon. Una, pag-aalis ng alikabok, dumi at pawis sa damit. Ikalawa, pag-alis ng mga lukot sa damit upang maibalik ito sa dating hugis. Pangatlo, paggamit ng chemical tulad ng ammonia, peroxide at Zonrox. Pang-apat, pagtatapal o paglalagay ng kapirasong tela sa butas ng damit. Pang-lima, ang pagkukumpuni sa mga napunit na damit at ginagawa ng paulit-ulit. Gawain 2. Hanapin sa hanay ba ang makatatanggal ng mga mantsang nasa hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot. Gawain 3, lagyan ng tamang kasagutan ang bawat patlang. 1. Tanggalin kaagad ang blank ng damit habang sariwa pa. 2. Kumpunihin ang sira na damit tulad ng butas, punit at tastas bago ito blank. 3. Pahanginan ang blank na basa ng pawis bago ito ilagay sa labahan. 4. Blank ang mga malinis na damit panlakad. 5. Tiklupin ng blank ang mga damit na hindi gaanong ginagamit at ilagay sa plastic bag o sa malinis na paglalagyan. Kayo ba ay handa na upang malaman kung tama ang inyong mga sagot? Ito na ang susi sa pagwawasto. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Kita-kita tayo ulit sa susunod nating aralin.